napag-usapan ko, kaya lang kasi syempre meron silang sariling, syempre may sarili pong plano yung kung ano po yung latag. Siyempre gusto rin namin sila mag-guest, kaya lang alam ko po kasi may mga plano sila for Aldab din, di ba? Na baka hindi mag-match. Pero napag-usapan po yun sa mga meetings na i-try din sila i-guest siguro next year kung kaya na schedule nila at sa swak dun sa schedule namin. Kasi marami rin kami nakukuhang request sa Twitter tsaka sa sobrang dami. So sabi namin to try kung pasok dun sa schedule. Kasi alam ko may movie din silang gagawin. So depende po sa schedule. Where do you get those love stories? Parang meron bang real life? Yung mga Hindi, research meron kasi, actually hinahanap kasi nila for the morning. Siyempre nga dahil it's a morning show, tapos medyo yung audience hati, di ba? Yung mga younger people and also yung mga nanay nanonood din. So, importante lang na makuha namin yung parehong strata. So, yung mga love stories na dine-develop, meron yung mga writers kami, tapos meron naman kami bini-brainstorm every week kung ano yung mga storya na pwede. So, inaalalayan lang na light siya, pero at the same time, sana yung bago. Katulad yung mga ibang napalabas. Yung this week, like tomorrow yung ipapalabas, si Carla Abellana at si Rafael Rosel. Isang narcoleptic yung lagi nakakatulong. Tapos isang insomniac na hindi naman siya nakakatulong. So nag-meet sila. So may mga quirky characters kami dine-develop na pinagsasama. Tapos at the same time, yun nga, may mga storya. Siyempre hindi rin dapat yung mga supporting characters katong mga nanay, mga, di ba, yung mga mahal nila sa buhay. Para yung mga second layer na nanonood, yung mga housewife, makaka-relate din sila dun sa story. Sa tatlong bida, was there a time na a certain episode or a certain story, love story, that we can identify? Or you identify? Siguro si Mark Mang. Wait lang. Sa dami na experience ni Mark. Lahat na raw. Sino na ba po meron? Miguel. Bole. Megan. Si Miguel niya. Ako mas nakaka-relate ako sa kwento ni Rosa. Ni Rosa. Gusto ko yung kwento ni Rosa kasi ang haba ng hair, dalawa yung gusto ko yung pero hindi ko nakaka-relate doon. Sinasabi ko lang na gusto ko yung kwento ni Rosa kasi yung kwento ni Rosa, madami siyang namimit na mga tao na gusto niyang tulungan. E feeling ko tayo, di ba, bilang artista, ang dami nating namimit na mga tao. Parang one of the things na sobrang gusto ko yung sa taga-artista na namimit mo yung mga nanonood ng show, gano'n. Parang yun yung one of my favorite perks of the job. So, bilang si Rosa, favorite ko na nalalaman ko din yung mga love story ng ibang tao, kung paano sila nag-meet, kung paano sila nagkabate. Yun yung favorite ko. Ako? Sa character mo? Oo. Sa'yo yung ano, no? Parang Ikaw nga, ikaw Baste. nga. Parang si Baste. Kasi I don't know. Parang kasi yung mga lumabas, like yung mga marriage stories. Hindi ko pa naman na-experience yun. Oo, yun ang tatago. Like yung Pilar Brooks Barbie, yung tinatago yun. Hindi yung tatago. Siguro mas more dun sa character ko na Baste. Kasi nga sinasabi ko kanina na yung character ni Baste is more on pakulit na playboy. Pero pagkaiba kasi namin nun, si Baste, playboy. Ako mapagmahal. Different. Different. Very different. Okay. Okay. So ako Baste kasi mas doon ako nakaka-relate kasi like yung the way siya mangulit like or the way siya maging protective kay Rosa or sa magiging kaibigan niya with Janine, isang character niya na si Lorenzo. Mas more on that. Adjure? Siguro yung nakakatawa dito, siguro siya direct pinangalan yung story. Nakarelate ka din, kaya Nakaka-relate kasi ako sa character ko eh. Lorenzo is a man who doesn't give up easily. Kahit, tsaka pag nagmahal siya, all out. Even, siya na yung ready na niya yung greenhouse niya, siya mismo yung gumawa. Nag-e-effort talaga. Yung talagang may, sa bawat mangyayari sa kanila, may touch siya sa isang bagay. So, gano'n din ako eh.
mo din ako pagdating sa, nakaka-relate ako sa character niya. Di ba, Direk? Nakapagplano ka na din ng dream house mo? Yes, that. Direct? Yes, Ako ma'am. bang Di ba usually po yung stories na tumatakbo is girl-boy relationships? Would there be considerations of doing LGBT? Meron kami for next year. Meron nakalatag din na story for next year. Kasi parang lahat kasi ng stories pinapa-approve lang namin. Pina-approve sa CBC. Sa CBC. Loves Universal. Meron kami nakaline. Okay. Question lang. Of course, alam naman ng lahat ng tao na, Janine is with Elmo in real life. How are you dealing with, Hindi ko ba? how are you dealing with, of course may mga requests, maybe a few episodes with Janelle. So, meron bang possibility that Janelle will Baka. Meron silang hindi naman namin sinasara yung doors namin. So baka in the malay mo in the not so distant future biglang meron. Bakit parang challenge din? Ang alam ko. Ang Janelle mailagay sa damo. Kasi nga si Rosa, meron siyang sarili kasing story arc. So dahil may arc siya, inaayos lang, meron siyempre at din silang dalawa yung nandun ngayon. Kasi nga parang at the onset, parang ang aim din naman nung dine-develop yung show, si Janine mabigyan siya ng solong, di ba yung parang vehicle niya na makita ng mga tao yun as her. Kasi di ba, for her past shows naman, lagi siyang may collab team. So parang ngayon, naisip lang namin na we want to launch someone na as a solo vehicle. Tapos at the same time, meron pa rin siyang ano. So, isa sa considerations din namin yun na ngayon na syempre marami na nagre-request for Elmo. So baka malay mo, sa Christmas o kaya sa Valentine's episode namin, nandyan si Elmo. Ano masasabi? Di pala silang dalawa, si Elmo Actually, kami pala. yung reaction ni Janine. Magaling. Smile lang siya.